Hello, good day na naman mga kudok. So today, nasa Edinburgh na naman ako kasi mag-review na naman ako ng mga bahay dito. Literally, itong review ko na bahay ngayon ay nasa harap lang. Andyan lang, nasa harap lang. So, nasa coffee shop ako ngayon. Hinihintay ko na lang yung agent na darating in 30 minutes. So, kain muna tayo. Actually, gusto ko sana mag-Jollibee kami kasi medyo malayo at saka baka malito ko sa viewing ko. So, dito na muna ako sa coffee shop. Malapit lang sa review ko na ba. So, natapos lang natin makita yung first house. Okay ba? Maganda ba? Actually, medyo mura yun compared sa yung first two houses na view ko sa first video. 1,350 lang siya. So, mga almost 100 pounds lesser siya compared dun sa two houses na nakita ko last time. Malapit siya sa city, malapit sa mga sakayan, malapit sa train station, sa bus stops. I think ang only pangit lang yan na aspect medyo old na yung place. Pero decent naman yung loob, okay naman, spacious. Hindi siya napaka-spacious pero okay naman yung space, enough naman. Mas malaki siya compared dun sa second house na binyo ko last time. Medyo old lang siya. Pero in terms of accessibility, napaka-accessible niya. Ngayon, papunta na ako sa second house na i-review ko. Malapit lang din. Tara, buti hindi umuulan. Let's go! So, nandito na tayo sa second house. So, hopefully darating na yung agent in 5 minutes. Maganda yung surrounding niya. Kung nakikita nyo, yung mga building. Ayan. Ganda. Maganda yung structure ng buildings. So, sana dumating na yung agent. Hi mga kodok. So, medyo happy ako kasi yung last kong video na bahay, yung wala akong video, pero maganda siya, nag-reply na siya sa akin. Naghingi na siya ng mga details namin ni Mrs. So nanghingi siya kung ano yung work namin, saan yung location ng workplace namin. Ano ba yung tinanong? Tinanong din yung mga email addresses namin, phone numbers, kung about sa ano namin, sa work status namin dito sa UK. So lahat ng mga ganitong mga important na details na i-consider nila para kunin ng isang
magre-rent ng property, eh kinuha na nila. So far, di mo tinanong kung ano yung nationality namin, at hindi rin tinanong kung magkano yung sweldo namin. Kasi may iba nagtatanong eh, kung ano yung magkano yung salary namin. So far dito, hindi pa naman tinatanong kung magkano yung salary namin. Pero I think kung itatanong naman yan, I think okay naman yung salary namin. Basta capable naman kami magbayad, eh tatanggapin naman siguro nila kami. So hopefully makakuha kami ng magandang response, at hopefully kung makalipat na kami doon, kasi nga wala kaming video, eh bibigyan ko kayo ng short na house tour sa aming future house dito sa Edinburgh, dito sa Scotland. So naghihintay na ako ng reply na naman niya after nung binigay ko yung mga details, at hopefully there will be a positive feedback from them. So guys, may good news ako sa inyo. So akala ko, diba, na hindi na itatanong yung sweldo namin. Eventually, kasi siguro yung agent talagang gusto niyang manigurado, kasi meron siguro mga instance talaga na hindi nakakapagbayad yung nagre-rent sa unit. So talagang sabi niya, baka despite na sinabi ko yung mga details na yun, baka gusto daw ng landlord ng recent namin na certificate of employment. Eh si Mrs. meron naman siyang certificate of employment, eh ako wala pa, kasi nga parang wala pang in progress pa yung yung next ko na contract after December of this year. Kaya sabi ko, paano ba yan, eh wala akong recent na COE, tapos si Mrs. na yung meron, okay lang ba yun yung isend ko? So before ko pa isisend sa kanya yung yung COE ng Mrs. ko, at saka yung old ko na contract, which is yung contract ko ngayon sa hospital ko with our salaries, eh nag-reply na siya na great news daw, kasi i-consider na daw yung application namin para kami yung magre-rent ng bahay. So in short, nakuha na namin yung bahay, kami na yung mag-proceed sa mga sa next na application. So magbibigay sila ng mga application form sa amin, tapos kailangan namin yung i-fill up, tapos magbabayad na kami ng down payment today, at yun na. So sa amin na daw yung unit. Kailangan na lang ng finalization, at saka pirmahan na lang ng contract. So masaya guys. So I think dito sa UK, kung alam naman nila na stable yung job mo sa bansang ito, kaya happy ako na nakuha namin yung place. Hindi lang ako nakapag-video doon kasi nga may nagre-rent pa, but huwag kayong mag-alala, kasi once makalipat na kami ni Mrs. doon, sigurado i-house tour namin kayo sa bago naming bahay dito sa Edinburgh, Scotland. So yan yung good news for today, mga kudoks. So bago ako umuwi sa bahay ko dito sa Scotland, nadaan muna ako ng church para magpasalamat sa lahat ng mga biyaya. Grabe, ang ganda ng view dito mga kudoks. Ang ganda ng Saigo, yan. Ganda ng mga building. Talagang kahit na siguro magtagal ako dito, talagang mamamangha pa rin ako sa mga structures ng mga buildings dito sa Edinburgh. Medyo malayo na yung nilakad ko. The house na last kong venue, kasi nalakad-lakad pa ako, tingin-tingin sa mga surrounding places. Napalayo na pala ako sa train station kung saan ako dapat sumakay. Try ko maghanap ng church if merong along the way, at inisip ko pa kung kakain ba ako before ako uuwi ng bahay. So ito guys, lakad lang, 40 minutes na lakad papuntang train station. Good luck.
Talagang papayat ka dito sa UK. Puro lakad. Halos lahat lakad. Paakyat, pababa. Hindi puro flat. Okay lang, libre exercise, di ba? Basta okay lang yung weather. Hindi malamig, hindi mainit, at hindi umuulan. Fights lang. Tara, lakad ulit. Guys, naglalakad pa rin ako papuntang train station. Medyo malayo talaga, 40 minutes. So, pero ang ganda ng view, mga kudoks. Check nyo. Wow! Hindi ko alam kung ma-justify ng camera kong to ang view na nakikita ko ngayon, pero napakaganda ng mga tanawin or mga buildings dito sa Edinburgh. Napaka magical at incredible na matagal na itong mga structures na ilang dekada na yata to. Baka yung iba nga, baka centuries na eh. Tsaka hanggang ngayon functioning pa rin siya. Amazing talaga mga products yung mga lugar dito sa Scotland. Ibang iba talaga. And ganda. Yung view dito talagang 360 na napakaganda. Check nyo. Wow! Punta tayo sa cathedral mga kudoks. Yan o, yan yung cathedral. Walang tao masyado sa loob, wala masyadong tourist. Ang ganda ng lugar oh. Yan. Ang ganda ng paligid ng simbahan. Thank you Lord. So guys, pasok tayo dito sa Filipino store. So mga kudoks, nakauwi na tayo dito sa lugar ko sa Scotland, and it was a successful day. Nakakuha tayo ng house, nakuha natin. Sana tuloy-tuloy na ang process namin, ma-secure namin ang place, at hopefully by next month makalipat na kami sa bago naming bahay dito sa Edinburgh. At hopefully mapakita ko sa inyo, magkaroon tayo ng house tour sa susunod na mga videos ko. At salamat sa panonood ng video na to mga kudoks. Paalam.